Magandang araw mga ka-tipster. Ako po si Kuya RM ng Tip ni Kuya RM at ngayong video ibabahagi ko sa inyo ang isang case na baka makatulong sa inyo kapag kayo naman ang maka-encounter ng ganitong sitwasyon. So ito po ang 2SMF Ultra Plus battery na binili ng isang customer natin. Toyota minivan po, year model 1997. So 4 months pa lang po niyang ginagamit tapos biglang ayaw mag-start ang sasakyan. Galit na galit po siya. Akala niya sira na agad ang battery namin. So unang ginawa ko po, sinubukan ko gamit ang battery analyzer. So pag tester ko, 12.5 volts lang ang resulta. Alam niyo po ba ang standard na full charge ng battery ay 12.6 volts. Kaya ibig sabihin halos full charge pa ito. Kulang lang ng 0.1 volts. Pero ito na battery ay chinarge ko na po ito ng 1 hour mahigit. Nung tinester ko after charging 13.7 volts siya. Tapos kinabit ko sa sasakyan ni sir, sa customer. Kasi nandito yung sasakyan niya, dinala naman. Unang start niya, nag-click naman siya. Nag-click siya ng unang start. Tapos pinatay niya, tapos pagkapatay, start ulit, ayaw na. Unang start, ayaw. Pangalawa, ayaw. Pangatlo, bago siya nag-start. Pero sa tingin ko, hindi itong battery ang may problema. Mamaya malalaman natin gamitan ng battery load tester. Ang may problema, alam ko, yung kanyang starter. So ngayon, ito ay pinapahinga ko na ng isang araw na mahigit kasi kahapon pa po yun nangyari. So ngayon, titester natin. Hindi tayo puro salita, kailangan gumamit tayo ng battery analyzer o battery tester. Ito po ang itsura. So kakabit lamang natin sa positive, ayan po. At dito naman sa negative. So as you can see mga boss, mga ma'am sir, mga katip ni Kuya RM, mga katipster, 12.60 o 12.6 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So kapag ganito, full charge po yan kapag ganyan. Isang araw mahigit na ang pagpahinga niya, naka 12.6 volts. So ibig sabihin, hindi po siya nagbabawas ng 12 volts na lang mahigit. 12 volts pababa. Pagka ganun na kasi, 12 volts, 11 volts o 10 volts, pagpapahinga ng kinabukasan, isang araw mahigit, lamang sa malamang nasira na po yung battery na yon. Pero ito, hindi po siya nagbabawas. Nasa 12.6 volts pa rin. So ibig sabihin malakas pa rin po ang ating battery. So tester natin. Titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So battery test na tayo. Regular flooded, CCA. So kahit ilagay lang natin siya sa 300 ampere. So testing na natin. So ayan po ang lumabas, good battery, 390 CCA, 12.6 volts, SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health 100%, SOC, state of charge 98%, ang R, resistance 7.63 milliohm, so good battery, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So ayan po, so goods na goods po talaga ang ating battery, ayan, so kita nyo po, so tanggalin na natin. So next step mga boss, load test. Gagamit tayo ng Autometer SB52. Battery load tester po ito. Subukan natin kung kaya pa ang battery na bigay na tamang power kapag kailangan ng sasakyan. Ang chip na threshold po ay hindi dapat bumaba sa 9.8 volts. So ito po ang gamitin natin. Ito, SB52. Ayan. Ayusin ko lang. So ngayon, kakabit natin tong kulay pula na alligator clip ng battery load tester dito. Sa plus sign po ha, diyan. Plus po yan, oh. Plus sign. Dito po nyo kakabit. Yan. Itong kulay itim naman ng alligator clip ng battery load tester, ito po, dito nyo kakabit sa kabila. Yan. Yan po. Sa minus sign po yan ha, minus, ayan. Yan po siya kakabit. Ayan. So nakakabit na siya. So ngayon, titingnan natin yung kanyang reading, oh.
12.9 volts. Kung titingnan nyo sa camera, parang 13 volts. Pero pag sa personal talaga, 12.9 volts siya. Then, okay rin naman pala, kita nyo, 12.9 volts. Oh. Kita nyo. So, ganyan po kalakas ang reading sa voltahe ng battery na ito. Pero, ika nga, hindi tayo mag-base dyan sa voltahe ng battery. Kailangan CCE, SOH at SOC ang titingnan natin. At gumamit tayo ng battery load tester na SB52 autometer dahil ito ang pinaka-accurate sa lahat. So ngayon, papaliwanag ko muna dito. Itong araw na ito sa DC amps, direct current amperes, itong araw na ito, kailangan pumalo yan ng 200 amperes lang dapat kasi 2SM lang itong battery na to. Pero pwede natin isagad ng 250. Yan, kahit 250 amperes. Tapos itong araw na ito sa DC volts, ibig sabihin ng DC volts, direct current voltage. Itong araw na ito, kapag magda-drop siya dito sa, yan po, 9 yan siya, 9.8, ibig sabihin, goods pa rin itong battery na ito pagka nasa 9.8 to 10 volts. Yan. Pero kung itong araw na ito ay magdadrop na dito sa 9 volts, 8 volts pababa, ibig sabihin sira po ang battery na ito. So sana maliwanag po sa ating lahat. So ngayon titesting na natin. So titigan nyo ng mabuti, huwag kukurap. So pindutin naman natin itong kulay itim. Yan, pagka pindot, sabay dahan-dahan na dito. So titigan ng mabuti. Yan. Yan po. Oh. 250. Oh. Tingnan nyo dyan. Oh. Oh. Diba? Hindi siya bumagsak. Oh. 10 volts lang siya. Oh. Patayin na natin dahan-dahan. Baka masira to. Sira ang spring. Ayan. So nakita nyo na po, malakas po talaga ang ating battery. So ayan, ganyan po ang pag-check sa battery para malaman kung malakas o mahina na. Tanggalin na natin. So yun po ang resulta mga boss. Malakas po ang battery. Pinakita ko po mismo sa kanya yun sa harapan kahapon, pero ayaw niyang maniwala. Sabi niya, ako o kami lang daw nakakaalam noon. Ibig sabihin, hindi talaga siya naniniwala. So mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, sa experience ko po bilang electrician, hindi po battery ang may problema dito. Ang starter ng sasakyan ang maaaring may sira o hindi na nagagana ng maayos. Kaya sabi ko kay sir, pacheck nyo po starter sa mekaniko. Ngayon po, baka mangyari din ito sa inyo. Baka akala nyo sira na ang battery, pero iba pala ang problema. Ito po ang mga tips na pwede ninyong gawin. So, number 1, huwag agad husgahan ang battery. Kung ayaw mag-start ang sasakyan, maaari iba ang sanhi tulad ng starter, alternator o loose wires. So, number 2, palaging gumamit ng tamang tester, tools, hindi lang pagsusukat ng volts. Kailangan din ng load test para malaman kung kaya ng battery ang trabaho. So, number 3, kung bago pa ang battery tulad nito 4 months lang, huwag agad isipin na sira. Suriin muna ang ibang bahagi ng sasakyan na may kinalaman sa pag-start. So number 4, regular na ipacheck ang sasakyan lalo na kung matanda na ito tulad ng 1997 model. Ang mga parts tulad ng starter ay natural na nauubos sa paglipas ng panahon. Kaya mga katipster, mga katip ni Kuya RM, tandaan, hindi lahat ng ayaw mag-start ay dahil sa sira na battery. Sana po makatulong itong video na ito sa inyo. If you have questions about your car's battery or starting system, i-comment lang po ninyo dito sa baba at huwag kalimutan i-like at subscribe sa tip ni Kuya RM para mas maraming tips tungkol sa mga sasakyan at gamit. Ingat lagi at magandang araw po sa inyong lahat.